Ewan ko lamang po kung merong magbo-volunteer ngayon na abogado in the last 40 years na sinasabi ang isang unanimous decision na ang karakter niya ay sinabi na ab initio, void ab initio, unconstitutional, violative of due process. Yung po bang sinabi ng Korte Suprema ay are we being precluded to initiate impeachment complaints or we're just being taught on how to file a correct impeachment complaint by complying with procedural steps? Tayo po ba binabawalan talaga ng Korte Suprema? Tayo tinuturuan lamang kung paano maghain ng tamang impeachment complaint. Habang nakikipagbakbakan si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Senado para itigil, putulin at patayin yung impeachment case laban kay BP Sara, eto, nakikipagbakbakan din yung kanyang anak na si Paulo Marcoleta doon sa lower house. Ibig sabihin, doon sa Kongreso. Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito, ang mag-ama na senador at ang kanyang anak na congressman. At hindi lang yan, ang mga senador na mag-ama, mga senador na congressman, mga mag-amang congressman at senador, vice versa, senador at congressman, basta't mag-ama. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kaya tumutok lang kayo rito sa programa natin sa araw na ito. Pero bago natin simulan yan, siyempre, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasipot na magpalit ng mundo. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po nandyan lang kayo. Sana po nakakain na kayo habang pinapanood ninyo itong video na ito. At sana po mag-enjoy kayo dito sa ihahain natin sa araw na ito. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang mag-amang, hindi po ito amang, mag-amang mga politiko. Kagaya ni Senator Rodante Marcoleta at kanyang anak na si Congressman Paulo Marcoleta, of course. Para mapanood natin yung video at makapagbigay tayo ng reaksyon dyan, pagkatapos natin mapanood ang video, mamaya magbibigay tayo ng reaksyon na siyempre, panunuorin natin ng sabay-sabay at kung ano man ang inyong mga ginagawa, itigil nyo muna yan. Manood muna kayo rito kasi importante ito sapagkat Pilipino tayo. May pakialam tayo rito sa ating bayan. At mamaya may mga trivia ko sa inyo pagkatapos natin mapanood ang video na ito. Kung Dante, ready na po ba kayo? Kaya kung ready na kayo, ipapasok na namin kayo dito. On air po ito. O ready na daw. O ipasok na natin. Senator pala, sorry. Senator Dante, pasok na po. Decision. Ewan ko lamang po kung merong magbo-volunteer ngayon na abogado in the last 40 years na sinasabi ang isang unanimous decision na ang karakter niya ay sinabi na ab initio, void ab initio, unconstitutional, violative of due process. Kagaya ng kasabihan, like father, like son. Kaya mapapanood natin kung gaano rin kakisig, gaano rin katapang itong kanyang anak na si Attorney Paulo Marcoleta. Attorney Paulo, ready na po ba kayo? On air po tayo, papasok na namin kayo. Okay, pwede na daw. Attorney Paulo, take it away. Just to reiterate, the topic of the Honorable Marcelo Libanan, our Minority Leader, is Senate action to archive the impeachment case of Vice President Sara Duterte. Mr. Speaker, distinguished Minority Leader, yung po bang sinabi ng Korte Suprema ay are we being precluded to initiate impeachment complaints or we're just being taught on how to file a correct impeachment complaint by complying with procedural steps? Tayo po ba binabawalan talaga ng Korte Suprema? Tayo tinuturuan lamang kung paano maghain ng tamang impeachment complaint? Before the Minority Leader responds, since the question of the Honorable Marcoleta is directed towards the action of the 19th as well as the 20th Congress, may we request the Senior Deputy Majority Leader to respond? Madam Speaker, we appreciate the exchange of the gentlemen regarding impeachment as well as the decision of the Supreme Court. May I be allowed to raise a point of order, Madam Speaker? May we know the point of order of the Majority Leader? Madam Speaker, the discussion has been towards whether or not the House can exercise certain powers, especially in initiating impeachment complaints. However, may I remind our members that we have a pending motion for reconsideration with the Supreme Court. Thus, we cannot discuss the same with finality this afternoon during the privilege hour. May I request the gentlemen if we can hold further deliberations, heated deliberations in the future, so that we can wait until our motion for reconsideration has been decided with finality by the Supreme Court. What does the Honorable Marcoleta say?
May I proceed with my manifestation, Mr. Speaker? Madam Majority Speaker, Leader. can we let the Honorable Marcoleta finish his manifestation before we proceed to the next speaker to avail of the privilege hour? Thank you, Madam Speaker. Majority Leader, I believe the Honorable Libanan, as well as the other members of the House, are actually, we have 22 members listed for the privilege hour. That's right, Madam Yeah, Speaker. so I believe a manifestation can be taken up at the appropriate time once the privilege hour has been closed. Madam Speaker, I have already registered my intention to make a manifestation. Madam Speaker, a manifestation would be in order. Let's allow the Honorable Marcoleta to finish his short manifestation before we conclude the privilege speech and refer the same to the Committee on Rules. The Majority Leader's request is hereby granted. Thank you, Mr. Speaker. Sa pagtatapos po ng 2024, sinabi po ng ating mahal na Pangulo na ang impeachment ay hindi importante. Sabi niya, this does not make any difference to any single Filipino life. So why waste time on it? And despite the admonition of the President, the House, through one-third vote, transmitted the articles of impeachment to the Senate. Why didn't we heed the call of the President? Why did the HRR defy the President's pronouncement? Gusto ko lang pong malaman kung bakit ganon. Parang hindi natin sinusunod ang mga pahayag ng ating Pangulo. Before the Honorable please proceed. Opo. At nung July 25, the Supreme Court, sabi nga nila, inilang dineklara ng articles of impeachment ay unconstitutional at void ab initio. At pagkatapos nun ay nakarinig tayo ng mga pahayag mula sa House members na tila baga tinatakot ang ating mga maestrado na pwede kayong ma-impeach din tulad ng Vice President. And despite the motion for reconsideration submitted, the Supreme Court, through a press briefer, reiterated that the decision is immediately executory, notwithstanding the MR. And the Senate accordingly adhered to the decision by archiving the articles of impeachment. So ang tanong ko lang po why the continued defiance on the part of the HOR? Parang tayo po ay tila nagmamatigas. Samantalang ang Korte Suprema at ang ating co-equal body ng Senado ay tumalima na sa sinabi ng ating Korte Suprema. Alam naman po natin that the Supreme Court is the final arbiter on all disputes and controversies pertaining to constitutional issues. And the decisions released by the Supreme Court form part of our legal framework, form part of our legal system sa ating bansa. Dapat po nating galangin ang ating co-equal branch. Sinabi din po ng Pangulo sa isa sa kanyang mga panayam at huli-huli sa kanyang sona ng Pilipino ay sawa na sa sobrang pamumulitika. So, buti pa ang ating Pangulo aware dito. At siyempre, kamakailan ay meron pong ibinalita na meron na naman pong Quadcom version 2.0. Alam naman po natin ang Quadcom ay nagagamit bilang political persecution more than a tool for legislation. At pinakita pa nga po ng Quadcom sa kanilang performance last year that it assumed judicial and prosecutorial roles which is beyond the ambit of its legislative function. Mr. Speaker, the continued defiance of the House of Representatives has been truly remarkable. Sana naman po ay baguhin na natin ang ating estratehiya. Sa akin lang naman po. Dahil ako'y miyembro ng 20th Congress, bakit hindi po natin baguhin or reassess ang ating strategies? Kaysa bumabakbak tayo ng bumabakbak ng ating political adversaries. Bakit di na lang po natin galingan? Total, meron naman po tayong 3 taon pa para ipakita na tayo ay mahusay din sa pamamalakad. Ang akin lang naman po, this administration has been characterized by, treating its political adversaries na pag malakas ang kalaban, i-disqualify, i-expel, i-impeach, or i-threaten na i-impeach. Bakit hindi lang naman po natin galingan? Meron pa lang po tayong 3 taon. Baka sakali, matalo natin si BP Sara sa 2028.
Maraming salamat po. Bago tayo magbigay ng reaksyon doon sa video ni Attorney Paulo Marcoleta, bibigyan ko lang kayo ng trivia gaya ng sinasabi natin dito kanina sa unahan. Alam ba ninyo na ang mag-amang Aquilino Nene Pimentel at si Senator Coco Pimentel ay mag-ama po sila ng mga senador at parehas po sila naging Senate President. Yan po ay kauna-unahang nangyari dito sa Republika ng Pilipinas. Hindi lang yan. Ito pa, yung mag-amang Brother Eddie Villanueva, congressman naman ito, at kanyang anak na si Senator Joel Villanueva. Sapagkat ito pong topic natin ngayon, may kinalaman po ito sa mag-ama. Kaya nga sinasabi natin dito, magbibigay tayo ng trivia, kaya makinig kayo. FYI lang po, doon sa mga hindi pa nakakaalam, ito na yung sinasabi natin dito. Si Brother Eddie po ay isa po itong pastor ng GIL at naging kongresista ng Sibak Party List. At samantalang ang kanyang anak naman na si Senator Joel Villanueva ay naging majority floor leader dyan sa Senado. Alam ba ninyo na itong mag-amang Duterte naman, si Congressman Pulong Duterte ng 1st District ng Davao City ay naging congressman din, yung kanyang anak sa kasalukuyan. Ang pangalan ng kanyang anak ay si Omar Duterte. Siya ang representative congressman doon sa 2nd District naman ng Davao City. Ngayon, alam na ninyo. Pero maihihirit pa tayo rito. Kung kilala ninyo, siyempre kilala ninyo ito. Pag sinabing idol, alam na ninyo kung sino ito. Alam ba ninyo na si Senator Rapi Tulfo na senador ngayon ay kongresista rin yung kanyang anak na si Ralph Tulfo doon sa Quezon City? Ngayon, alam na ninyo. Siyempre, sinabi ni Boss Rick ito yung ginagawa ng ating channel dito. Kasi nga naman, ang pinag-uusapan natin dito ay tungkol sa mga mag-amang politiko at ilan lang yan sa mga halimbawa na mag-ama na naging senador at congressman or pareha sila senador, pareha sila congressman. Vice versa. Pero mas marami pa, lalo na sa mga lokal. Halimbawa, mayor, vice mayor, kapitan. Lahat yan, mayroong talagang mag-ama dyan. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin dito. Ang pag-uusapan natin dito ay ang reaksyon natin tungkol doon sa ginawa ni Attorney Paulo Marcoleta. Sino nga ba ito si Attorney Paulo Marcoleta? Ito po yung anak ni Senator Rodante Marcoleta at nagtapos po ito sa kanyang college degree sa Ateneo at isa rin po itong abogado. Ito po ay pinanganak noong August 15, 1976. Kaya 46 years old pa lang po ito. Batang-bata. Ito yung kailangan natin sa bayan natin. Ganito dapat ang mga congressman natin, dapat mga abogado, matatalino at hindi nababayaran. Isa pa, impormasyon tungkol kay Attorney Paulo Marcoleta, siya po ay naging congressman ng Sagip Party List. Kaya yan yung inirepresent niya sa Kongreso. At alam ba ninyo na itong si Attorney Paulo Marcoleta ay isang membro ng Iglesia ni Cristo? Kaya mga kapatid, mga kababayan at mga boss, dapat maging proud tayo rito kasi yung kanyang ama na nakikipagbaka doon, nakikipagbakbaka doon sa Senado, ganun din ang kanyang ginagawa dito sa Kongreso. Nakibakbakan din, nakita naman ninyo kung paano magsalita ito. Talagang like father, like son. Di ba mga kapatid, mga kababayan at mga boss kayo? Anong masasabi ninyo? Mayroon din ba kayong mga kapatid? Mayroon din ba kayong mga kakilala na naging congressman o naging senador basta't mag-ama? I-comment ninyo sa baba kung ano man yung inyong mga reaksyon tungkol dito sa naging topic natin. Sana nag-enjoy kayo rito at sana po nadagdagan ang inyong mga kaalaman sa pamamagitan nito ating channel. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pwera lang sa mga taong op.